tuluyan na nga pong lumakas at naging bagyo ang low pressure area ngayong umaga na pinangalanang Hener. Para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga po sa inyo, Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Tama nga kayo, yung minabantayan nating low pressure area noong mga nakaraang araw ay kaninang alas 5 ng umaga nag-develop na at ngayon na isa ng ganap na bagyo na nasa tropical depression category. Kaninang alas 7 ng umaga, ito ay nasa may layong 315 kilometers, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora, nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga dito kay Bagyong Hener, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan, sa may Isabela, sa may Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern at southern portion ng Apayao, sa may Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, Ifugao, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, at sa northern portion ng mainland Quezon, kabilang na ang Polillo Island. So, ma-enhance nga nitong si Hener, pati na rin nga nung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung habagat, kaya asahan natin yung bugso ng malalakas na hangin sa may Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa may Davao Region. So, posible nga din na lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Hener by Wednesday. And also, may gale warning din tayo na nakataas dito sa may seaboards ng Southern Luzon, seaboards ng Visayas, at ang western, northern, at eastern seaboard ng Mindanao. Kaya mapanganib yung paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Veronica, yung isa pa, di ba, binanggit mo na yung Hener, tas may isa pa kayong binabantayan na nasa labas pa ng PAR itong Pulasan. Anong update dito? Kasi sinasabi nila, yung unang report, posibleng ang tatahakin nito, yung kaparehong areas nitong Ferdy or yung track niya, yung Bagyong Bebingka. Opo. So, halos kapareho nga ni Bagyong Bebingka ito, halos sisilip na lang ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Posible nga itong nakikita natin na papasok around tomorrow evening at lalabas din ng Wednesday morning. So, halos silip lang, pero mag-enhance nga pareho sila ni Ferdy ng habagat, kaya magiging mas maulan western section ng ating bansa. Tanong ko lang, yung mga pag-ulan na naranasan natin kagabi, medyo malakas ito at maraming lugar yung nagbaha. Yan ba ay dahil dun sa habagat pa rin? Tama po kayo dyan. Okay, huli na lang, abiso na lang dun sa mga lugar na dapat mag-ingat ulit, Veronica. Opo. Sa ating mga kababayan na inuulan, lalo na noong mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga landslide at flood-prone areas. Yung ating mga kasamahan naman sa DRR office ay palaging magpapalikas kung kinakailangan ng lumikas, kaya make sure na lagi tayong susunod sa kanila. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.